Hey, it's Aisel and welcome back to my YouTube channel. Nabasa niyo na ba or narinig niyo na ba yung salitang virtual assistant pero wala talaga kayong idea or baka meron na kayong idea pero hindi niyo talaga alam totally kung anong ginagawa ng isang VA. Dahil nga ito ay virtual or work from home, kami nagsasabi na madali lang yung work. Pero real talk guys, hindi siya basta-basta. So in this video, pag-uusapan natin kung ano ba yung VA, ano ba yung ginagawa nila, at kung ito ba ay para sa'yo. Kung interesado kang malaman, continue watching this video. So first question is, ano nga ba ang virtual assistant? So guys, virtual assistant from the word virtual, online ka lang nagtatrabaho. So basically guys, ikaw yung nag-a-assist sa isang business owner or isang CEO sa ibang bansa. So iba-iba yung mga ginagawa ng isang virtual assistant, depende sa trabahong ibibigay sa kanila ng kanilang client. So ang main goal natin dito bilang isang virtual assistant ng client is syempre matulungan at mapadali yung kanilang mga tasks. Kaya sila nag-hire ng virtual assistant is para mapadali yung kanilang buhay. 'Di ba? Kung ano man yung mga ginagawa nila is mabigyan nila ng anong oras yun. Tapos yung trabaho nila or yung negosyo nila, gusto nila iba yung nagmamanage nun. Kaya sila nag-hire na isang virtual assistant. And mainly guys, yung mga clients natin is ibang bansa. Kung mababasa ninyo sa Facebook or sa mga online na mga platforms kung saan sa Upwork, Online Jobs, PH or Indeed, ang mga mostly na naghahanap talaga ng mga VAs ay mga taga-US, Australia, Canada or UK. So, depende talaga. Iba-iba talaga siya, guys. Okay? So, ano nga ba ginagawa ng isang virtual assistant? Guys, as I said earlier, iba-iba yung mga tasks na ginagawa ng isang virtual assistant. Hindi lang to isang trabaho lang. Okay? Meron kasing mga nagsasabi na kapag ka VA ka, ay pagka freelancer ka, automatic VA ka na. Hindi, guys. Marami talagang trabaho at iba't iba ang trabahong binibigay. Depende sa kliyente mo. So, merong mga virtual assistants na tinatawag na executive virtual assistant. Sila yung mga personal assistant ng client, mostly na mga CEO. Sila yung nagmamanage ng emails, nagmamanage ng travel, sino yung mga personal things, personal stuff, or mga bagay na nagawa ng isang busy tao, pero hindi niya magawa because of his business. Sila yung mga nagmamanage nun, mga nag-handle nun. Whereas doon naman sa ibang niche, kagaya ko guys, I used to be an Amazon virtual assistant or Amazon product researcher. So, my main job was to look for products na pwedeng ibenta ng aking client sa kanyang Amazon business. Pero, hindi ko pinakikialaman ng kanyang mga pang-travel, doctor's appointment, meetings, hindi ko yung pinakikialaman. Ang trabaho ko lang sa kanya is, yung concern niya lang is yung tulungan ko siya sa kanyang Amazon business. Iba-iba talaga siya guys, okay? Meron naman na mga clients na gusto niyang ipa-edit yung kanyang video for commercial purposes. So mga ganon. So, hindi lahat ng virtual assistant ay personal assistant. So, iba yan. Okay? So, gagawa ako ng separate video tungkol sa iba't ibang niche or iba't ibang trabaho ng isang VA. Next question is, madali bang maging VA? Guys, real talk ha, real talk to. Hindi siya basta-basta. Hindi porket na nagtatrabaho ka or magtatrabaho ka sa bahay is madali na siyang gawin. Yun ang tingin kasi ng ibang mga tao. Meron akong mga minsan na-encounter. Pag nalaman nilang isa akong virtual assistant, chat sila sa akin na baka naman pwede mo akong i-refer dyan. Guys, hindi madaling makapasok sa isang trabaho bilang virtual assistant. Bago ako nakapasok dyan, nag-aral ako. Inaral ko yung trabaho. Hindi ito parang isang corporate job na pwede kitang i-refer. Hindi siya ganun guys. Hindi ka pwede magtrabaho bilang VA kung wala kang idea sa trabahong gagawin. So, wala siyang, swerte ka na lang talaga kung yung client is nag-conduct ng training. Pero, dahil nga sa sobrang busy na nung iba, siyempre yung hinahanap nila is yung kahit wala yung actual experience, but yung mga, alam mo yon, yung may idea talaga sa isang trabahong gagawin nila. So, yung mga nagpaparefer dyan, guys, hinto nyo na yan. Unless gusto kang i-outsource or bigyan ng trabaho ng VA na yon. Pero mostly guys, hindi talaga kami nagre-refer kasi walang ganon. Okay? Unless yung client is nagpapahanap siya ng mga VAs. Pero hindi ikaw ang i-refer ko kung wala kang idea sa trabaho. Siyempre, i-refer ko is yung meron ng experience or idea sa trabahong gagawin niya. Dito sa trabaho na to guys, kailangan mo ng disiplina. Kailangan mo ng disiplina sa oras, kailangan mo talaga ng disiplina sa sarili mo. Kasi kung wala kang ganun, hindi to pwede talaga sa'yo. Nga, you are expected to work independently. Actually, I made some mistakes in the past, but that's going to be in a separate video guys. Pag-uusapan din natin yan kung ano yung mga maling nagawa ko sa VA para hindi na siya gagawin. Pero sa separate video na yon. Siyempre, kailangan mo ng maayos na communication. Kailangan mo ng, kung sinabi ng client is
ganito tayo mag-usap na oras, may meeting tayo, puntahan mo yon. Kailangan yun guys, dapat always available ka within your shift ha, kasi hindi to kagaya nun sa mga corporate jobs na kahit outside working hours na tumatawag pa rin or nagme-message pa rin. Ito naman guys, sa pagiging VA as per my experience ha, hindi ko pa naman na-experience yung after working hours is kinakontak pa ako ng kliyente, hindi naman. Or tinatanong niya ako, hindi ko lang alam sa ibang kung nakaka-experience sila ng ganun, pero sobrang rare, unlike sa corporate job. At syempre, meron kang willingness matuto. Hindi pwede na bibigyan ka na ng trabaho basta-basta. Kailangan mong matutunan kung ano yung ginagawa dun sa work na papasukin mo. Okay? Pero maganda kasi dito guys, kahit na beginner ka or totally newbie ka or wala ka talaga experience, basta meron kang mindset na ready ka to learn, yung parang meron kang yung perseverance and confidence mo talaga na ipagpatuloy, pwede ka talaga mag-start. As well as kung meron kang equipment, like may laptop ka or may desktop ka, kahit desktop, laptop, headset and microphone, or yung mga gamit, or internet, diba? Internet, very important yan. Pwede ka nang mag-start, pwede ka nang mag-aral, and then kapag ka natuto ka, mag-apply ka. The last question is, bakit worth it maging VA? Una sa lahat guys, flexible ang schedule. Okay, ako lang nang diin yan guys ha. Hindi lahat ng niche ay nagbibigay or pwede yung flexible ang schedule. Merong iba, mostly, sinusunod nila yung oras and time zone sa US or dun sa country ng client na yon. So, pag sinabi ng client na magtatrabaho ka 8 to 5 PST, 8 to 5 CST, or 8 to 5 EST, sundin mo yon. Merong ibang clients na, sige, bahala ka, basta gawin mo yung trabaho mo, tapusin mo yung trabaho mo, okay lang yon. Nung nag-Amazon ako guys, ganun. So, anytime pwede akong mag-work, kinahati-hati ko yung oras. Dapat meron akong output, meron akong ibibigay na resulta sa aking client. Kailangan i-masubmit ko yun sa kanya on time. Next one is, pwede kang kumita ng dollar sa bahay. Okay, balikan natin nung kaninang real talk ko ha. Hindi madali maging VA ha, hindi basta-basta to. At hindi madali na nag-aral ka or nanood ka ng mga video sa YouTube, ng mga tutorials, is kikita ka na agad ng dollars. Hindi siya ganong kadali, pero posible, 100%, pwede ka talagang kumita ng dollars. Mindset, with the right training, at syempre, meron kang mga equipment, at yung well-equipped ka na talaga, is possible talagang kumita ka ng dollars. Like us, na mga virtual assistants na nanonood right now. Also, of course, meron ditong growth, okay? Kasi habang nadadagdagan ng skills mo, tumataas yung rate mo. Example, dati kang virtual assistant, dati kang Amazon virtual assistant or Amazon product researcher, nag-upskill ka sa pagiging manager, nag-upskill ka sa pagiging purchaser, yung mga ganun, tumataas yung rank mo, tumataas din yung rate mo. Okay, kapag marami kang skills, mas madali sa'yo i-negotiate kay client at yung salary mo, yung hourly rate mo. So, kung dati, nagpa $5 ka lang dahil newbie ka or nag-$3 ka, umaangat yan hanggang maging $10, $15, depende sa agreement ninyo ng kliyente. Diba? More skills, more dollars. So, yun lang guys, yun ang content ng video na to. Kung ikaw ay interested to learn more about being a VA, please subscribe to my YouTube channel. Susunod, pag-uusapan naman natin kung ano ba yung mga iba't ibang uri ng isang VA at how to pick the right one for you. Okay? So, thank you guys and I hope you learned from this video. Bye!